Ikot natin. Ayan, yung kanyang diode. So, may mga sabi-sabi kasi dito sa amin na pag wala daw diode, yung solar panel mo, mahina daw yung kanyang voltahe or mahinang kumarga. Yung mga malilit na ganito, dalawa lang or isa. Yung 30 watts siguro, isa lang na diode na ganito nakalagay dito. Tapos yung mga malalaki, siguro nasa 6 na diode yung nakalagay dito. So sabi nila, yun daw ay power amplifier or palalakasin niya yung kuryente ng solar panel. Kaya dito sa amin, pag pumuputok yan, kasi ngayon nilalagay nila dito, clip lang. Kiniklip sa battery. So dito, always tinitingnan nila kung may diode or wala, manipis yung kanyang wire. Oh. Yan, dito pinalalagyan nila yan. At ang lagi problema dito sa amin, kung sakasakali na clip yung ginagamit, tinatanggal nila sa battery, paglagay, lumalagapak yung ganito niya. Ayan. Tapos, sabi nila, humina na yung karga. At ang sabi nila, yung diode, yung isang nagpapalakas ng charge ng solar panel. Kung wala daw, mahina, kaya nagpapalagay ulit. Mga nagtatanong kung pwede daw bang pang-charge kay Thunderbox V2 Metabunny ang solar panel. So, ang pwede po sa kanya ay pwedeng 100 watts, 50 watts, at yung maximum hanggang 200 watts. Tapos, pwede din pong pang-charge sa kanya ang cigarette lighter outlet sa mga sasakyan natin. So, pwede sa kanya ang 12 volt at 24 volt. Ewan nila sa need pa ba natin gamitan ng SSC or MPPT charge controller? Hindi na guys, kasi meron na siyang auto detection. Pwede sa kanyang 12 volt at 24 volt. Okay, so yun, pwede sa kanyang solar panel 100 watts hanggang 200 watts. Tapos pwede sa cigarette lighter outlet. Okay, pwede sa kanyang 12 volt at 24 volt. Subukan nating i-test kung ilang yung lumalabas sa solar panel. Okay, ilan ba? Nasa 22.6. Yung positive sa gitna, tapos dito sa labas, yun yung negative. Okay, subukan natin i-charge. Ayun o, nag-response kagad, tapos nag-reading sa kanyang wattage input. 46 watts, 47. Tapos, state of charge ay nasa 78%. Mas maganda kasi dito sa loob, mas clear na makita yung kanyang display. Okay, makita natin ngayon. So, solar panel na 100 watts, medyo mahaba nga lang yung wire. Pero mas maganda dito para hindi mainit yung unit. Yun nga lang, may loss pag mahaba. Okay, so yan siya guys. Medyo kumulimlim kanina. Nasa 23 lang. Pero kung nasa 200 watts sana yan, mas maganda. Walang problema guys kung 24 volt or 12 volt yung lumalabas sa cigarette lighter outlet sa ating sasakyan. Kasi nga, meron na siyang auto detection. Okay. Ayun o, nagcha-charge na siya gamit ang solar panel. Boom. Kasabay na rin nagcha-charge yung kanyang cob light. So itong astig guys, kasi ito palang power station na pwede mong dalhin, pwede mong tanggalin yung kanyang cob light. Hindi dala-dala yung buong unit. Nade-detach siya. Ayan, kung natatae ka, pwede mong dalhin na hindi kasama yung inverter. Tapos eto, may ilaw na rin siya kung sakaling ginagamit natin. Yan o. So pag ginagamit natin, kunyari yung AC, naka-steady ding umiilaw yan. Yan ang ilaw natin pansamantala. Tapos, naka-indicate dito kung ilang percent yung kanyang battery. So pag fully charged siya, buong buo yan. Magbabawas unti-unti. Yan, number 2. 2.0. V2.0. Lupit, diba? Tapos, pwede ba natin gamitin habang nag-charge? Pwede guys. Yan. So, pwede natin gamitin habang nag-charge. I-try natin. Yun, no? Tapos, saksak. Yun, no?
balikan natin yung topic kanina na nakapagpalakas ba ng kuryente yung diode. So kung nakakapagpalakas siya, pwede nating lubos-lubosin at maglagay tayo ng napakarami dito. So para sa akin guys, kay Juan Dilasag, hindi po. Hindi po yun ang gamit ng diode. Hindi siya nakakapagpalakas. Ang diode kasi, sa mga solar panel, dalawa yung kanyang trabaho. Idea ko lang po to ha. Una, to protect yung solar panel from reverse polarity connection. Pag nabaliktad natin yung connection, siya yung unang masisira, hindi po yung mga plate. Hindi po yung mga cell ang tatakboy ng baliktad na kuryente. So hindi po siya masisira, hindi siya masusunog. Ang unang masusunog ay eto. Ayan. Kung hindi niya uubusin yung laman ng battery, kung hindi siya sasabog, mauubos yung laman ng battery. At kakargahan ng solar panel yung battery ng baliktad. So yun po yung unang trabaho ng solar panel, ng diode. Ayan. Mas marami, mas malakas yung resist niya na kahit pa paano kung 12 and 12 lang naman yung gagamitin natin, kayang-kaya niyang sunugin yung wire. Okay, kasi dito sa amin may mga nakikita akong baliktad, sabog yung ganito niya, or di naman kaya baliktad na yung karga ng battery. Lumobo na siya ng bahagya tapos yung negative naging positive na. So yun po yung unang trabaho niya. Pangalawa ay kung sakali na gagamit tayo ng solar panel na in series. Yung patatasin natin yung kanyang voltahe. Okay? Tapos, hindi lang in series, in parallel. So, ang gamit po niya, kung naka-series tayo, pag natabingan yung isang solar panel, yung tinatawag nilang shading, kung natabingan yung dalawa, ang gamit po niya ay bypass diode. So, yung mga solar panel na mas malalaki, mas marami yung kanyang bypass diode. Imbis na kung wala siyang diode, imbis na dadaan yung kuryente sa mga plate na natabingan, na shading, natakpan, or nasira, sakasakali nasira yung isang panel, pansamantala na yung kuryente na galing sa ibang mga solar panel dito dadaan. Parang diversion lang po ang trabaho niya. Kunyari nasira yung tulay, ang trabaho lang niya ay bypass road. Shortcut. Na kung sakaling may putol na dito, may sunog ng panel, hindi po maapektuhan yung production ng kuryente. Yun po yung trabaho niya. Yung mga malalaking solar panel, mga higher wattage, higher voltage, mas marami po siyang diode na naka-parallel. Tapos, kung minsan, 4 pa. 1, 2, 3, 4 kung mas malalaking mga solar panel. Para sa akin lang po yun. Pero kung may dadagdag kayo, di mas maganda kung ano pa yung idea nyo patungkol sa diode na to. Pero para sa akin, reverse polarity protection, tapos bypass diode. Kaya kung sakasakali, kung bibili tayo ng ganito, i-observe natin kung bago, bubuksan natin, tingnan natin kung nakahinang or hindi. Kung hindi nakahinang at nakaipit lang siya ng screw, higpitan natin kung just in case na luluwag-luwag siya. Kasi kung luluwag-luwag, just in case na ginamit niya yung system niya as bypass, iinit siya hanggang sa magkakaproblema. Ang lakas ng araw tapos may kunting shading sa ibang mga cell, ayun, sayang na yung production. Kaya mas maganda i-check natin yung loob niya, baka may hindi nakahinang, naka-screw lang, maluwag, yun na, mainit siya. Kung minsan, mapapansin natin yung takip niya, parang may lamat ng diode dito sa tapat niya, nalulusaw. Yun ang indikasyon na kung minsan maluwag yung kanyang screw. Kasi na-absorb ng kanyang takip yung init. Or di naman kaya baka baliktad na yung connection mo. Ipa-check mo, mas maganda. Kung marunong ka, di palitan mo. Baka mamaya medyo slight shorted na siya kasi nga sa damage ng pagkapaliktad sa kanyang battery. Yung iba kasi nilalagyan nila ng protection dito, nilalagyan ng series na diode. Pero hindi po kasi advisable yun kasi nagda-drop ng, 4 volt yata yung drop niya. Nababawasan ng power. Okay, so yun po yung trabaho niya. Hindi po yung nagpapalakas ng kuryente, hindi po. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Siya nga pala sa mga interested na bumili ng Vito ni Metabani.
ni Thunderbox. Nasa description box or nasa top comment section. Maraming salamat po. Ingat-ingat.